Okay, tayo lahat. Good morning po ulit sa True Vine Baptist Church. Okay, and sana po we will be talking about 7 last words and ito yung text, Luke chapter 23 verse 34 hanggang 46. So sabi dito, then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiment and cast lots. 35, and the people stood beholding, and the rulers also with them derided him, saying, He saved others, let him save himself, if he be Christ, the chosen of God. And the soldiers also mocked him, coming to him, and offering him vinegar, and saying, If thou be the king of the Jews, save thyself. And the superscription also was written over him in letters of Greek and Latin and Hebrew, This is the King of the Jews. And one of the malefactors which were hanged railed on him, saying, If thou be Christ, save thyself and us. But the other answering rebuked him, saying, Does not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation? And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. But this man has done nothing amiss. And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. And it was about the 6th hour, and there was a darkness over all the earth until the 9th hour. And the sun was darkened, and the veil of the temple was rent in the midst. So verse 46, and when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend thy spirit. And having said that, he gave up the ghost. Let's pray. Lord, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito na kami po ay makakapag-worship at makakapagpakinig po ng inyong salita. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, na kami po ay makakarinig nito at makakapag-aral. Naway, Panginoon, gawin po namin ito ng taos puso na talagang papakinggan, iintindihin ang inyong salita. At naway po, Panginoon, mula sa aming isip, hindi po yung tagapagsalita ang nagbibigay nito, kundi mensahe po galing sa inyo. At naway, Panginoon, titingnan po namin lagi sa aming Biblia na inyong niregalo po sa amin. At naway, Panginoon, ito rin ay aming gawin sa aming buhay. At ihatid din po namin ang mensahe, hindi lang po sa pamamagitan ng salita, kundi sa gawa din po na gagawin namin ng buong puso para sa inyo. Naway, Panginoon, patnubayan niyo po ako, nasabihin ko lamang po ang mga salita na galing po sa inyo. At naway, Panginoon, kayo po lagi ang maluwalhati at hindi ako. At ipinapanalangin namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Upo po tayo, no? So dito po ito yung 7 last words. And yung 7 last words, ito yung huling mga sinabi ni Yesu Cristo. So this is the 7 last words. Ito yung summary po, hindi ito yung pinaka breakdown, but we will try na i-breakdown po ito ng todo. Kadalasan po ito po ay ibinibigay tuwing mahal na araw. Yung mga churches po, meron po kadalasan na program na nag-worship and nag-aaralan po yung 7 last words. May 7 preacher po dyan. Kadalasan mahaba po talaga yung whole day. And kadalasan enjoyable po ito. Sana sa atin enjoyable din po. And minsan may drama-drama po pa sa mga oras po na yun pag ginagawa po itong 7 last words. No, para at least maintindihan natin, dahil tayo po ay napunta po dito sa Matthew chapter 27 at pinag-aaralan po natin yung mga huling sandali nung si Kristo po ay pinako sa krus. Sabi ko po, pag-usapan natin yung 7 last words. Okay. So, unang-una po yung sa 7 last words po dito is in Luke chapter 23 verse 34. Ang sabi po dito, then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiment and cast lots. So, sinabi ni Jesus dito, sabi ni Jesus, Ama, patawarin niyo sila dahil hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. So, yung first point po dito sa 7 last words natin is forgiving the unlearned. Okay? Sinabi niya, patawarin niyo po sila dahil hindi po nila alam yung kanilang ginagawa. Alam natin, marami na tayo na pag-aralan tungkol sa pagpapatawad. At isa sa mga pinag-aralan natin dito is yung pagpapatawad talaga sa taong humihingi talaga ng pagpapatawad. Okay, mayroon pa nga isang parabola doon, sabi,
Di ba yung isang tao humingi ng tawad doon sa hari dahil meron siyang utang dito at pinatawad naman siya ng hari. Pero nung meron naman siyang kapwa alipin na humingi ng tawad sa kanya, sabi, patawarin mo kung hindi ako makapagbayad yan, pero hindi niya pinatawad. Nakita ito ng hari. Dapat marunong ka rin magpatawad pag ikaw humihingi ng tawad. At si Jesus nga, ay yung Diyos natin si Jesus, di ba? Si Diyos natin si Jesus, kaisa niya yung Diyos Ama at kaisa niya yung Diyos na banal na Espiritu. Iisa silang Diyos. Iisa lang yung ating Diyos. Ang nangyari is, kapag siya ay nagpatawad, dahil tayo humihingi talaga ng totoong kapatawaran sa Kanya, kinakalimutan niya talaga yung ating kasalanan. Sinabi niya sa Psalms na yung ating kasalanan, kung gaano man yung kalayo yung east o yung silangan hanggang kanluran, ganun din niya pinatawad yung ating kasalanan. Ibig sabihin, kinalimutan niya na rin yung ating kasalanan. Okay? Yun yung mga bagay na. Sinabi nga, dahil tayo kahit Kristiyano na tayo, may pagkakataon na madadapa tayo. Pero hindi natin gustong madapa, ha? Ay, ligtas na ako, pwede akong magkasala. Hindi ganun. Kundi ugali natin is talagang by the strength of God, lagi tayong umaasa sa kapangyarihan ng Diyos. Sinusubukan natin lahat sa pamamagitan ng Diyos na hindi tayo magkasala laban sa Kanya. Ganun yung Panginoon. At tayo ay pinapatawad ng Panginoon. Pero dito po is forgiving the unlearned. Pero sa mga verses po dito, kasi sabi ng Panginoon, patawarin niyo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So si Jesus po humihingi sa Panginoong Diyos, sa Diyos Ama, na sila ay patawarin. Pero ganoon pa man, hindi natin na-discuss last Friday dahil hindi po maganda yung panahon, hindi tayo na nakapag, is yung individual po tayo na lumalapit sa Diyos. Hindi yung katulad na ginawa ni Job, katulad ni Jesus na pag humingi ng tawad ay papatawarin tayo. Pero si Jesus po dito ay humihingi ng awa sa Diyos Ama na hindi parusahan yung mga tao sa kanilang ginagawa. Amen? Kasi ang Diyos talagang, syempre anak niya, isa silang Diyos, pero sa katauhan ni Yesu Cristo, si Yesu Cristo yung Diyos Anak. So isipin nyo na lang, pag yung anak ninyo ay inaapi, kinakawawa, syempre magagalit ka. Lalo na pag ikaw ay may kapangyarihan, magagalit ka at pwede may kapangyarihan kang parusahan sila. Pero dito si Jesus humihingi ng awa sa Diyos Ama na huwag ibigay yung parusa. Bakit? Una sa lahat kasi hindi nila alam yung kanilang ginagawa. So katulad ito sa ginawa din ni Stephen, yung naunang martir na Kristiyano. Sa Acts chapter 7 verse 60 sabi dito, at siya po ay lumuhod. At siya umiyak ng malakas. Sabi niya, Panginoon, huwag niyong ipataw ang kasalanan sa kanila. And when he said that, he fell asleep. Huwag silang parusahan. Kasi anong ginawa ni Stephen dito? Nag-preach siya tungkol sa Diyos. Nag-preach siya doon sa mga Hudyo, sa Israelita, kung gaano nila hindi pinahalagahan si Jesus. Kung paano nila na hindi sila sumusunod kaya sa Diyos, dahil sila lang ay sumusunod ayon sa mga ritual. Ayon lamang sa utos, pero wala sa kanilang mga puso. At sila po ay talagang pinagsabihan ni Stephen na kayo ay mapaparusahan kapag ganyan. At kailangan nilang manampalataya kay Jesus. Ibig sabihin buong puso ka dapat, buong kaluluwa at buong lakas ka talaga sa Diyos na nanampalataya. Hindi lang puro panlabas, dapat mula mismo sa loob. Bukal sa loob mo mismo. At magagawa lang natin yan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Nabasa na natin yan ilang beses sa Romans na yung banal na Espiritu nagbibigay sa atin ng lakas. Nakikita rin natin yan sa John at dami mga verses pa na yung banal na Espiritu nagbibigay sa atin ng lakas na gumawa ng tama. At nagre-remind sa atin kung ano yung tama at mali. So ganun po yun, sabi ni Jesus at ni Stephen dito, pag ipataw sa kanilang kasalanan. So hindi ito ibig sabihin papatawarin tayo, kundi hindi tayo paparusahan. Hindi sila pinarusahan sa mga oras na iyon. Bakit? Binigyan sila ng awa ng Diyos. Bakit sila bibigyan ng awa ng Diyos? For they don't know what they do. Hindi ito kasama yung mga Pariseo ng mga oras na yon. Pero yung mga taong, di ba, nung binasa natin sa Matthew,
Anong ginawa ng mga leader? Mga pinunong pari, mga leader ng bawat angkan, mga aral na aral tungkol sa salita ng Diyos. Ginawa nila na kinausap nila yung mga Hudyo, mga Israelita, na dapat si Jesus ay alin? Pagdating po doon sa paglilitis, siya dapat ay maparusahan. Dapat sabay-sabay sila sasabihin na si Jesus dapat yung ipako sa krus o patayin at ipalaya sino? Si Barabas. Si Barabas na alin? Na makasalanan. Na tunay na mamamatay tao, na magnanakaw, at kung ano-ano pang mga masasamang bagay na ginagawa. Pero si Jesus na walang kasalanan, dapat siya ang kanilang ipako sa krus. Siya dapat ang mapatay. Kasi na, ito ay naging sikat na sikat. Diba na pag-aralan din natin, dapat hindi tayo nagbabase tungkol sa ating mga damdamin o kung ano yung mga sikat sa mga panahon na ito. Hindi tayo magdidesisyon tungkol dyan. Kundi magdidesisyon tayo kung ano yung tama sa Diyos. At malalaman natin yan sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen? At itong mga taong ito, hindi nila alam bakit kailangan patayin si Jesus. Ito'y nakatakda na si Jesus po ay mamamatay para sa ating mga kasalanan. Pero dahil sa inggit ng mga leader ng mga Hudyo, ng mga Israelita, siya ay dapat patayin. Kaya si Jesus po, sabi niya, sa buong awa, kahit siya na po ay sa oras na siya ay nakapako sa krus, sa sobrang pagmamahal niya sa mga tao na nadala, dahil lamang sa damdamin, sabi niya, patawarin niyo po sila. Dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Minsan, ang tawag dito is sin of innocence. Pero hindi ibig sabihin dahil di natin alam yung batas, ay tayo ay makakalagpas dito o makakawala. Hindi po. Tayo pa rin po ay merong pananagutan dito. Naintindihan? Kaya dapat alam natin yung salita ng Diyos dahil may pananagutan pa rin tayo, alam man natin o hindi yung batas. Ito yung mga bagay na dapat. Ito lang yung kasi dito, hindi lang sila naparusahan ng mga oras na yun, pero may kasalanan pa rin yung mga tao ng mga panahon na yun. Kaya nga sinabi sa mga verse, for all have sinned and fall short of the glory of God. Nasa Romans chapter 3 yan. There is none righteous, no, not one. Kasi lahat tayo nagkasala. So, itong salita po na ito, una sa lahat, hindi ibig sabihin na patawa tayo sa kasalanan dahil hindi natin alam. Kundi hindi tayo papatawan kagad ng parusa sa oras na iyon. So, isipin nyo na lang dahil tayo po, di ba, ang haba po ng ating buhay. Ngayon, buhay pa tayo. Meron pa sa atin siguro dito, hindi pa ligtas dahil hindi pa nila binibigay yung kanilang buhay sa Panginoon. Yung kanilang hininga, hindi pa sinasabi, akin pa rin to, sinasabi na nila sa kanilang sarili. Hindi nila alam na ito ay sa Panginoon, pagmamayari ito ng Panginoon. Kaya nga diba sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, kahit ano dapat ang ating ginagawa, kahit tayo umiinom o kumakain, dapat gagawin natin ito para sa Panginoon. Kasi pagmamayari na tayo eh. At wala na tayo pagmamayari sa ating sarili pag ikaw talaga ay sumuko sa Diyos. So dapat pag ikaw ay talagang Kristiyano dahil sinuko mo na yung sarili sa Panginoon, dahil ikaw na talaga ay nagsisi sa iyong mga kasalanan at nananampalataya sa Kanya, ay dapat ginagawa natin ito para sa Kanya. Amen? So yun yung mga bagay na yun. So dito, blessing sa mga tao na yon at tayo habang mahaba, buhay pa tayo, ibig sabihin, binibigyan tayo ng awa ng Diyos. Pero hanggang saan yung awa ng Diyos? Diba? Hindi rin po, sinabi nga rin po sa 1 Corinthians chapter 4 verse 12, paalala po sa ating mga Kristiyano. 1 Corinthians chapter 4 verse 12, tingnan niyo po yan, 1 Corinthians chapter 4 verse 12. Ang sabi dyan, in labor, tayo magtrabaho. Ang gawin natin yung inuutos ng Diyos sa atin, working with our own hands. Tayo magtrabaho sa pamamagitan ng ating mga kamay. Being reviled, tayo kinakawawa, be blessed. Kahit tayo kinakawawa o sinisiraan, dapat binibigyan natin sila ng, tayo po ay nagpipray sa kanila na we bless.
Being persecuted tayo, kinakawawa ulit. We suffer it. Titiisin natin. Pero ang gagawin natin, we bless the people. Hinihingi natin na sana sila ay patawarin, sana sila ay mauligtas, sana sila ay makaalam ng salita ng Diyos, na dapat sila ay magsisi at talaga sila ay manampalataya. Ibig sabihin, sila ay magpapakaalipin sa Panginoon. Tatalikuran yung kanilang kasalanan at sila ay talagang gustong makinig sa Panginoon at gagawin kagustuhan ng Diyos nung mula sa puso. So we bless them. We ask na sana sila rin po ay magkaroon ng karangyaan. Hindi sila magutom. Ganun po yung Kristiyano. Ganun yung ginawa ni Jesus para sa mga tao. Patawarin sila dahil hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Huwag silang parusahan. Pero iba po yung sin. The unforgivable sin. Bakit hindi ito para sa mga Pariseyo, sa mga leaders ng mga Hudyo, sa mga pinunong pari, sa mga eskriba? Dahil alam po nila yung tama at mali sa mga oras na yon. Alam nila sa nakasulat na si Jesus po yung nakapropesiya doon at siya yung tagapagligtas. Pero dahil sa kanilang inggit, ayaw nila tanggapin ito. Talaga sila yung nagmatigas. Kung naalala nyo sa Matthew din sa pinag-aralan natin, sila yung mga binigyan ng trabaho doon sa ubasan. Pero pinatay nila yung mga alipin ng Panginoon na may-ari ng ubasan. Sila, binabayaran sila. Bakit? Kasi gusto nila angkinin yung ubasan. Ayaw nilang tanggapin na meron talaga nagmamay-ari nito. At sabi ng may-ari, para hindi nila gawin ito at hindi patayin yung mga alipin ko, dadalhin ko yung sarili kong anak. Dahil siya yung tagapagmana ng ubasan. Anong ginawa ng mga inutusan? Pinatay nila yung anak. Dahil gusto nilang angkinin yung kaharian na hindi naman sa kanila. Binigyan sila ng posisyon, pero hindi. Alam nila kung sino talaga yung tagapagligtas. Alam nila kung sino yung tagapagmana. Alam nila kung sino yung itong si Jesucristo. Pero ayaw nilang tanggapin mula sa kanilang puso na si Jesus yung Panginoon. Ang tawag din sa sin, at the unforgivable sin, dahil sila po ay binibigyan ng banal na espiritu ng kaalaman na kailangan si Kristo ay matanggap natin bilang Panginoon. Dahil Panginoon siya noon pa man, sa simula't simula, bago pa laman nila gawin yung daigdig. Sabi sa Luke chapter 12 verse 10, Luke chapter 12 verse 10, and whosoever speak a word against the Son of Man, kung sino man magsalita laban sa anak ng tao, ito si Jesucristo, it shall be forgiven him. Sila pa rin ang mapapatawad. But unto him that blasphemeth against the Holy Ghost, it shall not be forgiven. Ngunit sila na talaga magsasalita laban sa banal na espiritu, sila ay hindi papatawarin. Ito po yung kasalanan tayo. Ilang beses tayo nagbibigay yung Diyos sa pamamagitan ng banal na espiritu ng tao na magsasalita tungkol sa kaligtasan. Na magsasalita na kailangan ikaw ay magsisi sa iyong kasalanan. Ibig sabihin, talikuran mo ang pagiging makasalanan. At ito lagay, iiyakan mo dahil mali ito. At ikaw ay mananampalataya sa Panginoon. Pero nung ginawa mo, binaliwala mo ito. Ilang beses, alam mo pa yung salita ng Diyos. Pero ang ginawa mo, binastos mo pa. Yung banal na espiritu. Hindi totoo yan. Tinawan-tawanan mo pa yung banal na espiritu. Tinawan-tawanan mo pa yung lakas ng Diyos na nagbibigay sa'yo ng lakas sana na ikaw ay maligtas. Pero ayaw mo itanggapin yung regalo ng Diyos. Ano mangyayari sa'yo? Magkakaroon ka ng kasalanan na hindi na mapapatawad. Mangyayari. Hindi ka na maliligtas. Diretso ka na sa impyerno. So ito ay hindi sa mga taong talagang alam na yung salita ng Diyos. Alam na kailangan nila yung Diyos para sila ay mapatawad. Ito yung mga taong kadalasan sinasabi, mamaya na lang. Bukas na lang. Bakit? Kasi mahal ko yung kasalanan ko. Saka na. Sige, saka na kayo na saka na. Hanggang sa wala na. Wala na kapatawaran. Hindi na kayo bibigyan ng lakas ng Diyos.
na magsisi. Bakit? Kasi wala na eh. Binastos nyo na yung banal na espiritu ilang beses na eh. So, hindi ka paligtas ngayon. Pero naiintindihan mo yung salita na ito na dapat kayo magpaalipin sa Panginoon. E, ibig sabihin, wala kang pagmamayari. Lahat ay sa Diyos at gagawin mo yung mga utos niya. Gawin mo na yan. Kasi pag hindi, baka ito yun na yung huling beses na maiintindihan mo yung Ebanghelyo. At hindi ka nakukulitin ng Diyos sa pamamagitan ng katauhan niya ng banal na Espiritu. At bibigyan ka ng lakas para magsisi at manampalataya. So, nandito pa rin sa first point, forgiving the unlearned. Maswerte pa yung mga first time makakarinig nito at talagang magsisisi. Pero sa oras ito, in context talaga, patawarin niyo yung mga taong nadala lang sa mga bagay nito. Sa ating kultura ngayon, mapapansin nyo, ang dami nababash dyan sa social media. Usong-uso yung social media ngayon. Kahit hindi natin alam kung ano yung nangyari, nadudoon na kagad tayo bash. Manghuhusga tayo kagad. Kahit hindi natin alam talaga kung ano yung punot dulo. O yung parehas na side ng tao. Pero dahil siguro yung tao na yun is ma-impluwensya o ma-impluwensya yung entity na yun, sa organisasyon na yun, dun tayo kagad. Pero di natin inalam yung parehas na panig. Huwag tayong ganun. Amen? Pero pag ikaw man yung panig na talagang hindi ko man mahilig magsalita, ginagawa mo lang yung tama sa Panginoon, i-bless mo pa rin sila. Amen? Hingan mo sila ng kapatawaran. Pero ganoon ang tunay na anak ng Diyos. Amen? Ang hirap gawin. Pero sa pamamagitan ng lakas ng Diyos, gawin niya. Amen? Ang Kristiyano hindi iyakin dahil lamang nabash, kundi tayo nagpapatuloy sa Panginoon. Diba? Kristiyano ka ba talaga? Gawin mo ito. Ask for forgiveness sa kanila dahil hindi nila alam kanilang ginagawa. Second, tingnan nyo sa Luke chapter 23 verse 43. Luke chapter 23 verse 43. Kasi ang nangyari dito, sabi dito, and Jesus said unto him, verily I say unto thee, today thou shalt be with me in paradise. O sinabi ni Jesus Tagalog, totoo na sinasabi ko sa iyo, ngayong araw na ito, makakasama mo ako sa paraiso. Okay. Ano ba yung paraiso? Ito yung lugar. Ito ay kaparehas sa sinasabi niya, makakasama mo ako sa langit. Kasi ang paraiso, pag tinignan yung Genesis chapter 1 hanggang 3, ando doon po sila Adan tsaka si Eva. At yung paraiso po, ito yung lugar na wala pong problema. Puro kasiyahan lang. Kung kailangan nilang kumain, nandoon yung pagkain. Lahat ng pangangailangan nila nandoon. Pero ito yung ibang paraiso na ito, yung sinasabi ni Jesus dito, yung kaharian na mismo ng Diyos. At pag tinignan natin yung Romans chapter, sa Romans, ay sa Revelation pala, Revelation chapter 21. Sabi, wala nang luha sa langit. Pag tinignan natin sa Romans chapter 12, ay Revelation chapter 12, kasi parehas letter R, no? Isa na doon yung mga tao ang ginagawa. Sila yung masayang-masaya at sila yung nagpupuri sa Panginoon. Wala silang problema doon sa langit, sa kaharian ng Diyos. At sinabi ito ni Jesus sa isang magnanakaw dahil in context po, dahil pag tinignan niyo po sa verse 39, sabi, isa sa mga nagkasala o yung talagang malala yung kasalanan na nakapako din sa krus, sinabi niya, kung ikaw talaga ang tagapagligtas, iligtas mo yung sarili mo at kami. At sinabi ng isang makasalanan na sa kabilang kamay ng Panginoon, nakapako dun sa kanang kamay ni Jesus o kaliwa, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Na nakikita mo ikaw talaga ay talagang nakasumpaan na o talagang ikaw ay pinaparusahan na sa oras na ito, sa kamatayan. Sabi niya, karapat-dapat na tayo ay parusahan sa ating mga ginawa. Sabi nitong isa. Pero itong taong ito, sinasabi si Jesus, walang ginawang mali. Alam niya, inosente si Jesus. At sinabi nitong isang tao, Panginoon, sa oras na ito,
Nagpabinyag ba siya? Sa oras na ito, gumawa ba siya ng mga gandang mga bagay? Sa oras na ito, nag-sinner's prayer ba siya? Hindi. Nagkaroon siya ng pagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Alam niya na siya ay makasalanan. At alam niya dahil sa mga kasalanan niya, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. At ikinalungkot niya ito. At gusto niya itong talikuran. At ganun din dahil sinabi ko po sa inyo, ang pagiging o pagkakaroon ng pagsisisi is alam mo na ikaw ay mali at gusto mong talikuran ito, nalulungkot ka sa mali mo. At ang kaakibat nito, kasabay nito is ikaw ay gusto nang sumunod sa Panginoon ng buong puso, buong lakas at buong kaluluwa. Buong pagmamahal yan. Kaya ang tinawag niya sa Panginoon, sabi niya, Panginoon. Tinanggap niya sa kanyang sarili na wala akong pagmamayari sa aking sarili. Noon pa Panginoon siya, pero hindi ko siya tinatanggap sa aking puso. Kahit anong gawin natin, Panginoon pa rin sa Jesus, kahit hindi niyo siya tanggapin. Pero pag tinanggap niyo siya sa inyong puso, na ikaw ay talagang tunay na alipin niya, at ikaw talaga ay nagpapaalipin, nagpapasakop, at alam mong siya ang may-ari sa iyo, ikaw ay ligtas. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa ngayong oras na ito, sinasabi ko sa iyo, makakasama mo ako sa paraiso, sa kaharian ko. Ganun po ang Panginoon para sa atin. Hindi po katulad sinasabi na iba, na dapat magpabinyag ka, sumali ka muna sa aming simbahan, etc. etc. Ang makakapagligtas lamang sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Panginoon niyo ba siya? Oo, hindi. Diba? Point number 2 is forgiven by grace, with grace. Point number is forgiving the unlearned. Point number 2 is forgiven with grace. Katulad nga sinabi sa Matthew chapter 21 to 23, gusto ko lang po dito. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ipapasok sa kaharian ng langit. Ngunit siya na gumagawa ng kagustuhan ng aking Ama na nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa oras na yon o sa araw na yon, Panginoon, Panginoon. Hindi ba kami nagsalita tungkol sa pamamagitan ng iyong pangalan? At sa iyong pangalan kami ay nagtaboy ng mga demonyo. At sa iyong pangalan ay marami kami nagawang magandang gawain. At sa kagustuhan ko, sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakilala. Umalis kayo sa akin, mga gumagawa ng kasamaan. Okay? Sinabi nga dito sa verse na to, lahat ng gumagawa ng kagustuhan ng aking Ama. Ngayon ulit, kaya ako po sinasabi lagi na dapat ginagawa natin ito ng buong puso, ng buong pagmamahal, buong lakas at buong isip, buong kaluluwa para sa Panginoon. It's kasi hindi natin dapat ginagawa lamang ito ng panlabas. Ang ginawa po ng magnanakaw po dito is talagang buong puso, buong kaluluwa at buong lakas na siya ay tumawag sa Panginoon. Siya ay Panginoon. Gumawa ba siya ng mga gawa na yon? Isa lang po. At sa pamamagitan lamang ng banal na Espiritu ay siya nagkaroon ng pagsisisi at pagnanampalataya sa Panginoon. Naniwala siya na si Jesus ang kanyang Panginoon. Nag-submit siya. Nagpakababa siya. Nagpasakop siya. Jesus, ikaw talaga may-ari sa akin. Tanggap ko na ito. Tanggap mo na ba yun? Kasi pag ikaw, ang dami-dami mong ginagawa na mga ganda. Nagpipreach ka dito, nagsusoul winning ka, ang bait-bait mo araw-araw. Pero sa mula sa iyong puso, ay hindi totoo ito. Wala rin yan. Diba, sabi nga sa kanta, banal na aso, santong kabayo. Panlabas ka lang. Kaya nga sinabi ni Jesus, linisin mo muna yung loob bago yung labas. Kasi pag mula sa iyong puso ang talagang pagmamahal sa Panginoon, gagawin at gagawin mo yung tama. Dahil ito mismo yung nasa puso mo eh. Dahil ito yung binibigay ng lakas ng Panginoon sa iyo. At ito yung ginawa ng magnanakaw.
Huwag natin gawin na asanayan ng ating sarili na ginagawa lang natin ito para sa Panginoon tapos walang pagmamahal. Hindi tayo mabibless dyan. Pansinin niyo, paano niyo malalaman pag hindi na mula sa puso, walang joy. Yes, lalaban yung ating katawan sa mga bagay na ito. Sa mga paggawa ng tama. Pero alam niyo, walang joy, ginagawa niyo na lang ginagawa ito, nai-stress kayo sa paggawa nito. Kasi pag talagang mula sa inyong puso ito, matutuwa kayo. Kahit paulit-ulit na ikaw po talaga ay aapihin ng mga tao, matutuwa ka pa rin. Kasi hindi ka nakatingin sa tao. Nakatingin ka kung ano yung kagustuhan ng Diyos. At alam mo yung Diyos ay talagang bibigyan ka rin ng reward. Hindi man dito sa lupa, sa langit. Kasi kahit minsan gagawa ng tama dito, minsan hindi ka mabibless na maraming bagay dito sa lupa. Pero yung pinakapag-asa natin, naantay-antay natin lagi na tayo makapasok na sa kaharian ng langit. Dahil yung pag-asa natin. Inaantay-antay natin yung rapture na kukunin na tayo dito at makakasama natin ng Diyos. Either by death or by rapture tayo kukunin. At excited tayo bilang isang mga Kristiyano doon. Kaya tayo patuloy na gumagawa ng maganda sa harap ng Diyos. Kahit ito ay pangit sa mata ng tao, basta tama sa mata ng Diyos yung ating ginagawa. Tayo ba? Anong ginagawa natin araw-araw? Para sa Diyos ba o para sa ating sarili? I'm blessed na nakikita ko kayo kahit hindi tayo ganito karami dito. Na naandrito kayo. Sana mula sa inyong puso kayo ay nag-worship. Sana mula sa inyong puso nagyayaya pa rin kayo ng tao na magdala na pumunta dito. Hindi lang pumunta dito sa worship para dumami tayo. Kasi numbers lang yan eh. Kundi sana binibigay ninyo yung magandang balita na si Kristo po ay nagliligtas. Di ba kinanta natin, we have heard the joyful sound. Jesus says. Di ba? Sinasabi natin yan sa mga tao. Nagliligtas yung Panginoong Jesus ng mga kasalanan na yung kasalanan magdadala. Yan. At ito po ang ginawa ni Jesus dito sa magnanakaw. Mula sa puso, sinabi niya, Panginoon. Tininan niyo, dinefend niya pa si Jesus kahit nakapako na siya doon. At magandang paalala rin po ito, nakikita niyo yung verse Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Dahil lamang sa biyaya ng Diyos, ikaw ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At hindi ng inyong mga sarili. Ito ay regalo ng Diyos. Hindi ng inyong mga gawa para walang magyabang na kahit sino mang tao. Amen? Kaya ganun po, lagi ko pinapaulit-ulit yung salita na yan. Gumagawa tayo ng maganda dahil sa Diyos. Pag ligtas ka, bibigay ka ng Panginoon ng lakas. Gumawa ng mga tama to. Katulad ng ginawa ng magnanakaw. Ito. Amen? So kung hindi ka paligtas, at sinasabihan ka na ng banal na Espiritu, gayahin mo yung magnanakaw na yan. Maliligtas ka. Tanggapin mo na makasalanan ka. At talikuran mo ito, manampalataya ka sa Panginoon. Repent in the face with God. Dahil yung biyaya ng Panginoon dito, ano yung nakita yung biyaya dito? Sabi ni Jesus, sa oras na ito, makakasama mo ako sa kaharian ko. Nakakasama mo ako sa kaharian ko. Napakagandang pag-asa niyan. Pag-asa na alam natin na hindi tayo pupunta ng impyerno, kundi tayo makakapunta sa kaharian ng Diyos. Ito po ay grasya kasi hindi na natin ito. Hindi karapat dapat tayo pumunta sa kaharian ng Diyos eh. Hindi nga tayo karapat dapat mapatawad na. Diba? Kaya pinatawad na tayo dahil ikaw po ay talaga nag-submit o talagang nagpakababa at nagpasakop kay Kristo, ikaw ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Amen? So yun po. First point is forgiving the unlearned. Second is forgiven with grace. Dahil pang grasya sa atin, hindi na natin yan iisa-isahin pa. Amen? Third point, sa third na sinabi ni Jesus, 7 last words, is female are not second-class citizens. Okay? Female are not second-class citizens. Sa John chapter 19, buksan niyo sa John chapter 19,
John chapter 19, verse 26 hanggang 27. John chapter 19, verse 26 hanggang 27. Baka hanggang third point lang po tayo. Nasa 35 minutes na po kasi tayo. John chapter 19, verse 26 hanggang 27. Okay? Ang sinabi po dito, when Jesus therefore saw his mother, o sa Tagalog, nung nakita ni Jesus ang kanyang ina, ay ito si Maria. Okay? And the disciples standing by him, by whom he loved, at nakita niya yung kanyang disipulo na kanyang minahal, ito si John, si Juan, the beloved, he saith unto his mother, ito yung sinabi ni Jesus sa kanyang ina, woman, o babae, behold thy son. Ito ang iyong anak. Sinasabi niya si Juan yan. Then saith he to the disciples, sinabi niya kay Juan, behold thy mother. Juan, ang iyong ina. And from that hour, the disciple took her unto his own home. At sa oras na yun, ginawa ni Juan, si Maria po ay dinala siya sa kanyang pamamahay. Ibig sabihin, inalagaan niya yung balo. Inalagaan niya to si Maria. So makikita po natin dito, kaya ang third point po is female are not second-class citizens. Noong mga panahon po na ito, sinasabi po ng mga Hudyo, at nakita ko rin po ito sa isa sa ating mga devotions, sinasabi po ng mga Hudyo po dati, salamat po Panginoon, hindi po ako pinanganak bilang mahirap, hindi po ako pinanganak bilang hentil. Isa pa sa nakakalungkot na sinabi po ng Hudyo na ito, hindi po ako pinanganak bilang isang babae. Ang baba po ng tingin. Yung Hudyo na ito ng mga Hudyo sa mga babae. At hindi lang po kultura ng Hudyo. Kultura po ng karamihan ng mga bansa po noon. Hanggang ngayon, karamihan is ang baba po ng tingin sa babae. Yes, meron po tayong order na yung lalaki po ang mamamahala sa bahay. At yung babae po is magiging helpmeet. Okay? Pero hindi sinabi dito, babae is alipin. Amen. Yung babae po ay magiging kaakibat ng lalaki. Mapapansin nyo dito, gaano po kinahalagahan ni Jesus yung kanyang naging nanay dito sa lupa. Si Maria. Hindi po ibig sabihin na tinawag niya woman, dito si Maria is ibig sabihin, oy, babae. Hindi po. Kung maalala niyo po yung pinangalan po ni Adan kay Eva, ngayon ang pangalan niya is Eva, ibig sabihin ng Eva is babae. Ibig sabihin hindi niya nakapangalan yung dating makasalanan, kundi babae. Na siya'y magpapangalaga sa babae. Tandaan po natin bilang isang Kristiyano, pag ikaw ay lalaki at ikaw ay nakapagpangasawa na, syempre babae. Dahil yung sinabi sa Biblia, babae mapapangasawa na lalaki. At lalaki mapapangasawa na babae. Ang sabi po dyan, dapat po yung lalaki ay kailangan katulad ginawa ni Jesus, namatay si Jesus para sa simbahan. So lalaki, kung ikamamamatay mo para lamang pangalagaan ng iyong asawang babae, dahil asawa lamang ng lalaki, solis babae, kailangan pagsasakripisyo mo yan. Hindi yan utusan. At makikita mo dito, gaano kahalaga si Maria kay Jesus. Gaano kahalaga yung kababaihan. Yes, may order tayo, yung babae will submit to the husband. Pero katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, at dahil ito po ay nakasabi sa Biblia, na pangangalagaan ng lalaki ng babae. Amen? Hindi sila second class, hindi kayo second class. At hindi naman ibig sabihin mga under kayo sa lalaki. Submit. At yung lalaki, magsasubmit kayo sa Diyos. So, dapat alam niyo yung nakasalita ng Diyos. Hindi lang kayo basta-basta salita ng salita. Diyan, mando dito, mando daan. Kasi naglilid kayo para sa kabutihan ng pamilya ninyo. At tingnan niyo dito yung concern ni Jesus kasi balo na si Maria dito ayon sa pag-aaral dahil di na natin naririnig tungkol kay Jose. Okay? Tingnan natin naririnig tungkol kay Jose dito.
So yung nangangalaga, pagbalot na yung babae, lalo na yung pag yung babae talaga lang wala ng kakayanan para kumita, sabihin natin meron pa siya sa negosyo pero hindi na siya kayang kumita. Ang unang mga alaga dyan is mga pinakamalapit na kamag-anak. At ang pinakamalapit na kamag-anak ni Maria dito ay mga anak niya. At panganay niya, si Jesus. At si Jesus nangangalaga kay Maria. Pero nung oras na ito, nung mangyayari kay Jesus, mamamatay na siya. At inabili niya si Maria sa isang disipulo na hindi tumakbo ng oras na yun. Makikita natin dito, si Juan, na kapatid ni Santiago, na kanyang apostoles at disipulo, ay natutuon. Man, amen yung yung camping. Amen. Wah, inabili niya yung kanyang ina dahil hindi na nito kaya magnegosyo. Sabihin natin may negosyo sila. Meron sila, contractor sila. Meron sila yung tapat na contractor. Di ba? Kasi mga panahon na yun, hindi lang basta-basta ayon sa mga pag-aaral ng mga scholar ng Biblia, salita ng Diyos. Is contractor talaga si Joseph. Arkitekto yan. Naggagawa ng mga bahay. Hindi lang basta-basta karpintero yan. So may kaya sila. Okay. So anong mga panahon na yun, meron silang business. Hindi na kaya ni Maria yan. Tatanda niya na ng mga oras na yan. Kasi during this time, ang age Jesus Christ is within 30 hanggang 33 years old. Most likely 33 years old ayon sa mga pag-aaral. Sabihin natin si Maria, maaga siyang nanganak. Sabihin natin na sa 18, 16, sabihin natin 18. 33 plus 18. 51. Malakas pa yan. Pero sinabi ni Jesus, 1, sabi niya, babae o kagalang-galang na babae. Ibig sabihin kasi kagalang-galang ito from the name Eve. Ito, iyong anak. Sinabi niya kay John, John, iyong nanay. Ibig sabihin dito, John, habang wala na ako dito sa mundo, physical, pakialagaan po itong balo na ito. Kasi ganyan kahalaga po ang babae na yan. Hindi po siya second class. Tayo mga lalaki, anong turing natin sa babae? Di ba? Sana hindi niyo binubugbog yung asawa niyo. Hindi niyo binubugbog. Pagsalitaan niyo naman, grabe. Ay, nire-remind ko yung babae, walang anderan ha. Nasubmit kayo sa asawa niya. Pero mga lalaki, dahil hindi nagsasubmit sa ating babae, ibig sabihin is kung ano-ano na natin gagawin. Hindi tayo nakikisabay sa mga uso ng mundo. Yung babae is career woman, etc., etc. Nandun pa rin tayo sa order ng Bible. Ang hirap, no? Yeah. At pag tinignan nyo ng Proverbs 31, hindi naman ibig sabihin yung babae, hindi pwede magkaroon ng pera. Meron. Sila nga po ay nag-business doon eh. Pero, ang una niyang ginagawa is para sa kanyang asawa at pang-anak. Amen? Yun po yung nakalagay talaga sa virtuous woman. Asawa at anak muna, dahil yun po yung kagustuhan ng Diyos. Negosyo at that time. Dito, sana, katulad din ginawa ni Pedro sa kanyang biyanan. Tingnan niyo sa Matthew chapter 8 verse 14 hanggang 15. Matthew chapter 8 verse 14 and 15. Gaano kinahalaga ni Pedro? And nang si Jesus po ay pumunta sa bahay ni Pedro, nakita niya yung biyanan ni Pedro na nakahiga at meron lagnat. At hinawak ni Jesus yung ulo ng biyanan na babae ni Pedro. At yung lagnat ay nawala. At siya ay tumayo at siya po ay nagsilbi sa kanila. So mapapansin niyo po ito, biyanan po ni Pedro ito. At si Pedro po, dinala niya po si Jesus dun sa kanyang bahay. Alam niyo po, hindi na ito sekreto sa atin. Kadalasan,
Ang pinakamahirap pakisamahan pag nag-asawa tayo ay yung binan natin. Ang palalaki man yan o babae, lalo na yung babae pag matalak. Ang hirap. Assuming natin kunwari lang kasi di ko alam kung ano yung biyanan ni Pedro. Kay Pedro, na babae. Sabihin natin matalak tong biyanan ni Pedro, na babae. Pero tinanong, gaano pinahalaga ni Pedro yung biyanan niyang babae? Dinala niya yung guro niya. Nakiusap siya sa guro niya. Panginoon, kailangan pong gumaling ng aking biyanan. Diba? Sino dito may mga problema sa biyanan? May problema sa biyanan? Huwag nyo nasabihin. Okay? Hindi mo na nakita biyanan mo din. Si Benny, bayaw yun eh. Bilas ba yan? Di ba? Yung mga bagay na yun. Kahit sabihin mo na kasi ang hirap, kaya nga dapat nakabukod talaga yung lalaki sa bahay. Kaya yung mag-asawa sa bahay, bumukod talaga. Just para hindi mahirapan sa mga ganyang bagay. Okay? Pero kaya pa makita mo gaano pinahalagaan, gaano dinalang ni Pedro yung biyanan niyang babae. Okay? Hindi second class ng babae. Pinahalaga na Jesus yung mga babae. Diba anong ginawa niya dito sa biyanan ni Pedro? Pinagaling niya. Pero makita mo yung babae, bilang isang babae, siya po yung nagsilbi dahil sa gawaing bahay na yan. Amen. Hindi naman ibig sabihin, magiging tamad tayong lalaki, ha? Dapat nga, mas masipag tayo dapat pagdating natin sa bahay, talagang wasted na tayo sa pagod, hindi wasted sa alak. At sa kung ano ang pinagbabawal dyan, ha? Wasted sa pagod kakatrabaho. Amen. Dahil tinataguyod natin yung ating pamilya. At pagdating sa bahay, nandoon pa rin tayo para pagtubahin yung mga anak. Kasi tayo magiging leader na sa salita ng Diyos. Amen? So, doon po muna tayo. Cut short po muna natin to. So, the first 3 points is forgiving the unlearned, forgiven with grace, female are not second-class citizens. Amen? So, kung kayo po hindi paligtas, yung mga first 2 points po natin, tinatawag po yung mga hindi ligtas na maligtas na. Bakit? Kasi pupunta kayo impyerno pag hindi kayo naligtas. Ililigtas kayo sa kasalanan sa pamagitan ni Jesus. Jesus po namatay na inilibing para sa kasalanan ng mananampalataya. So hanggat hindi ka mananampalataya, hindi ka maliligtas mula sa kasalanan na yan. Ang kaligtasan po, libre para sa lahat. Ngunit, sabi nga sa John 36, whosoever believeth in Him, kung sino man lang ang mananampalataya sa Kanya ay hindi maglalakot, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Pero hindi ibig sabihin yung action nyo yan, galing yun sa banal na Espiritu. Nire-remind tayo dito, huwag nyo i-chapwera banal na Espiritu. Let's bow down and pray. Lahat tayo nagkukulang. Marami tayong kasalanan sa mga hindi ligtas. Lord, sana sa mga hindi ligtas mula sa kanilang puso, ay kayahin po nila yung magnanakaw doon sa cross na talagang aminado siya ay makasalanan. Nalungkot sa kasalanan at gusto niya pong talikuran yung pagiging makasalanan. At mula sa kanyang puso, tinanggap niya na kayo ay Panginoon. Alam niya siya ay alipin at walang pagmamayari sa kanyang sarili. At ginusto niya na talagang sumunod ng buong puso sa inyo, buong kaluluwa at buong lakas. Naway kung sino pang hindi ligtas dito ay ganun din ang kanilang gawin. Pagkat binibigyan niyo kami ng lakas para dito. And Lord, sana sa aming mga ligtas, maalala po namin na kami marunong magpatawad. Excuse me. Kami ay marunong magbigay ng biyaya o humingi ng biyaya at pagdasal po yung mga tao nagkakasala laban sa amin. Hindi kami mapaghiganti. Ngunit hindi rin kami nagpapaloko sa kanila pagkat kayo nagbibigay ng talino sa amin. Lord, we pray na talagang biyayaan yung bawat isa
ng pagpapatawad at kinakalimutan yung mga bagay na ito. And I also pray na hindi nyo sila pabayaan na maloko, bigyan nyo sila ng discernment. And we also pray din, Panginoon, na hindi kami magkaroon ng puso na gawa ng gawa at yumayabang, kundi kami gumagawa dahil mahal na mahal ka namin. Dahil kami po ay pinatawad nyo at merong grasya na binigay nyo po sa amin. Naway sa mga hindi pa ligtas, naway malaman nila na gusto nyo po sila isama doon sa kalangitan. Dahil sinabi nyo nga sa 2 Peter chapter 3 verse 9, ayaw nyo po sana na may pumunta doon sa impyerno. Ngunit lahat po sana ay magsisi, manampalataya. At sa amin, Panginoon, ay kami rin po ay pagkalat na kayo po ay nagbibigay ng regalo sa mga tao. At sabi niyo rin nga po sa Romans chapter 10, paano nila maririnig hanggat walang maghahatid ng salita. Naway hindi na kami maging mahiyain at bigay namin ang inyong magandang balita sa mga tao. At naway, Panginoon, sa aming mga kalalakihan, hindi namin titrato yung mga babae na second class, kundi kapareha namin. At ngunit kami sumusunod pa rin sa order ayon sa inyong salita ng lalaki ng decision. At naway yung babae naman po ay hindi maging pang-abuso rin. Tulungan niyo po na makita na nagtutulungan po yung bawat isa. There is order para lang po hindi magkaroon ng gulo. Lahat nawa, Panginoon, ang aming ginagawa ay ayon sa inyong utos. And we pray also, Lord, sa aming bigay, we pray na magbibigay kami ng buong pagmamahal sa inyo at hindi napipilitan. At malaman po namin this is a form of worship na gusto ko namin pasayahin. At magbibigay kami ng tithes namin para sa inyong offerings. Thank you, Lord, sa binigay niyong pagkakataon na ito. And we pray all this, Lord, in Jesus' name.